Sama-sama tayong magiging kaklik. Ilang minuto lang pagpasok ng sasakyan niyan sa isang apartment sa Cebu City, biglang sumalisi ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na sinundan ng isa pa. Di na nahagip sa CCTV ang nangyari, pero ayon sa biktima, tinutukan siya ng baril ng mga salarin tsaka iginapos at binusalan gamit ang packaging tape. Natangay mula sa kanyang sasakyan ang 2.5 milyong pisong cash. Nakita raw niya sa pagbebenta ng mga gadget. Kinuha rin pati ang kanyang mga alahas, card at passport. Ayon sa mga pulis, posibleng gawa ito ng tinatawag nilang local boys. Patuloy ang investigasyon. Mag-ingat sa pag-click at share online. Ito ang abiso ng Department of Health matapos kumalat ang anilay fake news na may bagong epidemya sa China. Saksi si Jonathan Andal. Wala talaga, wala. It's fake news. Mismong Department of Health at Chinese Embassy na ang nagsasabi, fake news ang kumakalat na post sa X na may bagong epidemya sa China na pumupuno umano sa kanilang mga ospital. Sabi rin ng kalakip na community note, wala itong basihan. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila, so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Sabi ng isang Pinoy na nakatira sa Wuhan, China, may mga inuubo, sinisipon na tinatrangkaso talaga doon dahil winter ngayon sa kanila. Pero di gaya ng ipinapakalat ng post, walang deklarasyon ng state of emergency. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangan mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkasong sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay sa report ng Reuters, tumaas ang respiratory diseases sa China mula December 16 hanggang 22. Hindi ito mga bagong sakit at kabilang sa mga na-detect na sanhi ng mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwang nasa Pilipinas na at madaling labanan ng resistensya. Hindi yan bago, 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Ang World Health Organization batid na meron pa rin COVID-19. Kaya patuloy ang kanilang panawagan sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Pero bakit nga ba ganun na lang ang takot at pagkabahala ng ilang mga Pinoy nang mabasa ang viral na post? Sabi ng DOH, posibleng dulot yan ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder sa COVID pandemic. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bumati lang ng Happy New Year pero pukpok at pananakalang inabot ng isang lalaki sa Pangasinan. Saksi si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Dahil lang sa simpleng pagbati ng Happy New Year, mga sugat sa ulo ang tinamo ng 38 anyos na empleyado ng LGU sa Sual, Pangasinan. Kwento ng biktimang si Franklin Kila Ico, nakatambay lang siya sa gilid ng kalsada pasado 6:30 ng gabi noong January 1. Nang dumaan ang kakilala at kabarangay niya, bumati siya ng Happy New Year. Pero imbis na batiin din siya ng Happy New Year, sinugod siya ng sospek at pinagpupukpok siya sa ulo. Bigla po siyang may kinuhang tubong maliit. Sabi ko, hindi pa ako lalaban ka ako, pinungkon sa ulo ko. Tapos sinuntok ko na ho siya. Tapos pumulot uli siya ng bato. Bumagsak na po ako nun. Matapos pagpupukpukin ng bato, sinakal din daw siya at saka tumakbo ang sospek. Agad namang naisugod sa ospital si Ico. Nung binati niya, sa hindi malamang rason,
without apparent reason, itong ating suspect ay kumuha ng bato at parang nairita. Sabi po ng mga tao doon sa compound nila, talaga pong pag nalalasing itong ating suspect ay mahilig daw siya maghanap ng gulo. Agad ding naaresto ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Sa investigasyon ng pulisya, parehong nakainom ang biktima at suspect nang mangyari ang insidente. Inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang reklamong isasampa laban sa suspect. Kasalukuyan namang nagpapagaling si Iko sa tinamo nitong head injury. Para sa GMA Integrated News, ako si Jarek Pasiliao ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inalis bilang miyembro ng National Security Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Alinsunod yan sa executive order na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo saksi. Idedeklarang special non-working day ang January 9 sa Maynila para sa pista ng Jesus Nazareno. Ilang araw bago ang traslasyon, sinimulan ng alisin ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng prosesyon. Saksi si Ian Cruz. Planchado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad at Fiesta Committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 pulis mula Maynila, NCR, Calabarzon at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bumbero, jail guard at coast guard. We are not keeping our guards down. Yung security posture namin na from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong deboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at 1 underpass. Kaya ngayon pa lang, inalis na ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng traslasyon. Gaya sa Carlos Palanca kung saan may mga nasampulan na illegal na nakaparada. This is a mabuhay lane. So definitely non-negotiable, no parking po yan. Aaraw-arawin daw ng MMDA ang ruta para matanggal lahat ng sagabal bago ang January 9. Alternatibong ruta naman ang Honorio Lopez Avenue sa Tondo
Pero problema rin dito ang mga naniningil ng parking fee. Ang hilera ng tindahan ng mga dried fish, halos buong bangketa na ang inukupahan. Pero imbes na kumpiskahin ang mga paninda, inusog na lang sila. Sasabihin namin kasi sinisingil nga kami araw-araw eh. Kaya sabi namin bakit gano'n? Kung meron nga pong any fees or meron pong payment, it is also for the business owners to check with the local government who is collecting the fee, is it legal? Hindi na rin kinumpiska ang mga gamit ng pamilyang ito na nakatira sa bangketa matapos ma-demolish ang mga tinitirhan. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila. Ayon sa Manila LGU, may liquor ban din sa Quiapo. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May 12 prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa 4 na kwadrant ng daraanan nito. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may Mass for Volunteers ganap na alas 6 ng gabi. January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5:30 naman ang panalangin sa Takip Silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa buong liwayway na susundan ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Ng Poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi haharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Huwag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suhestyon na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan, kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon, at iwasang maging sanhi ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.